Southern China nilulubog ng maladilubyong baha. Ilang daang tao na ang nasawi. Libu-libong pamilya na ang naapektuhan at milyong-milyong ari-arian na ang nasira. Mahigit 40 plus na ang mga nasawi dahil sa pagbaha at pag-landslide sa Guangdong Province. Nanawagan naman ang Chinese leader na si Xi Jinping nitong Martes na gawin ang lahat ng makakaya para mapangalagaan ang buhay at mga ari-arian, kamalasan o karma. Bakit ito nangyayari ngayon sa China? Yan ang ating aalamin. Ilang buwan nang nilulubog ng matinding ulan at pagbaha ang China. Pagpatak lamang ng taong ito, sunod-sunod na ang ulan at delubyo na lumulunod sa China. Ilang daang tao na ang nasawi. Libu-libong pamilya na ang naapektuhan at milyong-milyong ari-arian na ang nasira. Mahigit 40 plus na ang mga nasawi dahil sa pagbaha at pag-landslide sa Guangdong Province. Ang pangyayaring ito ay tinaguriang once-in-a-century flood sa lugar, partikular na sa Meizhou City. Ang syudad na ito ay tahanan ng mahigit 3.8 million katao. Nagsimula ang once-in-a-century na pagulan noon lamang isang linggo at mula noon, hindi na tumigil pa at lumalala lamang ang sitwasyon. Patuloy na inaayos ang mga apektadong lugar. Ngayon, nasa 9,000 na mga kabahayan pa ang wala pa ring kuryente dahil sa insidente. Noong Biyernes lamang, dineklara ang death toll na 9 lamang, ngunit sa hapon ding yon, nadagdagan pa ito ng 38. Hanggang ngayon, 2 ay nawawala pa rin. Dahil sa matinding pag-ulan at kaakibat na panganib ng pagbaha at landslide, mahigit 100,000 katao ang na-evacuate. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China. Nitong nakaraang buwan lamang, Mayo, 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60-feet segment ng isang expressway. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Sa mga kalapit na probinsya, marami rin ang naapektuhan ng matinding ulan tulad sa Fujian, Guangxi at Hunan. Nirescue ng mga pulis ang mga natrap sa lumalim na tubig malapit sa isang malaking train station. Ang malakas at malalang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 townships sa Pingyuan County. Pinakamalala noong nakaraang linggo na may average rainfall na 199 mm, 7.83 inches, at ang karatig lugar na may 365.7 mm, 14.4 inches. Sinasabi ng mga autoridad ng China na mataas ang posibilidad na ang pag-ulan na ito ay hanggang sa katapusan ng buwan, lalo na sa lugar kung nasaan ang Yangtze River. Ayon sa isang syudad sa Meizhou, ang pag-ulan na ito ay 76% na mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon na pag-ulan. Sa Jialing County, tinatayang nasa 3.65 billion yuan o $500 million halaga ng economic loss ang kanilang sinapit. Sa katunayan, mahigit 356 kilometers ng kalsada ang nasira, daang-daang mga tulay ang nasira, at malawak na mga farmland ang binaha. Ang pinakamalalang pag-ulan ay nangyari noong Linggo hanggang Martes. Tinumba nito ang mga puno at winasak ang mga kabahayan. Pagkatapos, sinira din nito ang isang kalsada na kumokonekta sa Mixian District, ang Southern Guangdong Province, at tinaguriang economic powerhouse. Nilalaman nito ng 127 milyon na mga tao. Normal ang pag-ulan sa lugar tuwing Abril hanggang Setyembre. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas nakararanas ng mas matitindi at malalalang pag-ulan at pagbaha ang lugar. Ayon sa mga scientists, nakararanas ng matinding pagbaha at pag-ulan ang lugar dahil sa mas lumalala pang climate change. Nagbabala naman ang mga eksperto dahil ayon sa kanila, ang paglala ng climate change ay nangangahulugan ng mas nakakamatay at mas malalang mga sakuna. Nanawagan naman ang Chinese leader na si Xi Jinping nitong Martes na gawin ang lahat ng makakaya para mapangalagaan ang buhay at mga ari-arian. Dahil sa mas lumalalang epekto ng climate change, nagiging pampukaw na ito para sa lahat, para sa mga hagupit ng kalikasan. Hindi maikakaila na isa ang China sa may pinakamalaking kontribusyon sa paglala ng climate change. Ang China ay may malaking papel sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Unang-una, ang China ay tinuturing na pinakamalaking naglalabas ng carbon dioxide sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga greenhouse gas emissions mula sa industriya at enerhiya na kadalasang galing sa mga coal-fired power plant ay umaabot sa humigit kumulang 10 bilyong metric tons ng CO2 kada taon. Ito ang nagiging pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo na nagdudulot ng mga pagbago sa klima tulad ng mas matinding mga bagyo, tagtuyot at pagbaha. Bukod dito, ang paglaki ng kanilang manufacturing sector na nagpuproduce ng maraming mga produkto na iniluluwas sa pandaigdigang merkado ay nagpapataas din ng kanilang carbon footprint. Sa kasalukuyan, ang China ay nagbibigay ng halos 28% ng global manufacturing output na nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya.
na karaniwang nagmumula sa mga fossil fuels. Nakadepende rin ang China sa coal bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya na naglalabas ng mahigit sa 60% ng kanilang pagkonsumo ng enerhiya mula dito. Ang coal ang pangunahing pinagkukunan ng halos 70% ng kanilang electricity generation na nagdudulot ng malalaking carbon emissions. Sa kabila ng mga hamon, kinikilala rin ng China sa kanilang mga hakbang upang tugunan ang climate change. Nitong nakaraang taon, nagpahayag ang China ng mga ambisyon para sa pagbawas ng kanilang carbon intensity at pagpapalawak ng renewable energy sources tulad ng solar at wind power. Gayunpaman, upang matugunan ang mga hamon ng climate change ng mas epektibo, mahalaga ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng lahat ng bansa at pagpapatibay ng mga internasyonal na kasunduan tulad ng Paris Agreement. Ang Paris Agreement ay isang pandaigdigang kasunduan sa pagbabago ng klima na nilagdaan noong Disyembre 2015 sa Paris, France. Layunin nito na mapababa ang pag-init ng mundo sa ilalim ng 2 degrees Celsius mula sa pre-industrial levels at itaguyod ang pagsisikap na limitahan ito sa 1.5 degrees Celsius kung maaari. Ang kasunduang ito ay naglalaman ng mga commitment mula sa mga bansa sa buong mundo upang maglaan ng mga target para sa pagbaba ng greenhouse gas emissions, pagpapalawak ng renewable energy, at pagtulong sa mga bansa na pinakaapektado ng epekto ng climate change. Ilang bahagi ng Paris Agreement, ang bawat bansa ay inaasahan na magsumiti ng kanilang mga nationally determined contributions, NDCs, o mga pagsisikap at mga hakbang na gagawin upang makatulong sa pag-address ng climate change. Ang kasunduan ay naglalayong magtaguyod ng transparent at regular na pag-uulat at pagsusuri ng progress ng bawat bansa sa kanilang mga NDCs. Sa kasalukuyan, ang Paris Agreement ay ang pangunahing framework para sa pandaigdigang kooperasyon sa pag-address ng climate change. Ito ay kinikilala bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pagtugon sa mga hamon ng pag-init ng mundo at sa pagprotekta sa kalikasan at kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, maaaring makamit ang isang mas malinis at mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Habang patuloy ang pagunlad ng China, hindi maaaring ipagwalang bahala ang kanilang epekto sa kapaligiran. Ang pagtugon sa climate change ay hindi lamang tungkulin ng China, kundi ng lahat ng bansa sa mundo. Ang malalang pag-ulan at pagbaha sa China ay hindi dapat gawing katatawanan. Maraming mga buhay ang nasawi, maraming pamilya ang naapektuhan. Ito ay nangyari dahil sa isang malaking problema, ang climate change. Ang nangyayari sa China ay nagsisimbolo ng hagupit na hindi lamang sa bansang China mangyayari, ngunit pati na rin sa ibang lugar at sa atin kung patuloy nating hahayaan ang paglala at pagkawasak ng ating mundo. Sa iyong palagay, nararapat lamang ba itong nangyayari ngayon sa China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Hanggang sa muli, salamat at God bless.